Sa gitna ng mga usap-usapan ukol sa umunoy nakaambang pagpapalit ng liderato ng Kamara, kinumpirma ni House Deputy Majority Leader Janet Garin na bumuo na sila ng Manifesto of Support para kay House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Garin, sumasalamin ito sa patuloy nilang suporta kay Romualdez. Kumpiyansa silang hanggang 20th Congress, siya pa rin ang magiging leader ng Kamara. Sabi ni House Deputy Speaker David J.J. Suarez, nananatili ang supermajority sa Kamara para kay Speaker Romualdez. Nitong Sabado, nasa 240 na raw ang pumirma sa kanilang Manifesto of Support at patuloy pang tumataas ang bilang na ito. Sang-ayon din dyan ang iba pang House leaders. Sa kabila ng mga issue, si Speaker Romualdez patuloy naman ang pagtutok sa mahalagang usapin ngayon. Sa katunayan, pinuri niya ang 20 pesos rice program ng administrasyon na isaan niyang mahalagang hakbang para sa food security at economic justice sa bansa. Sa ilalim ng 2026 General Appropriations Act, tiniyak ni Romualdez na bibigyang prioridad nila ang programang ito para mapalawig pa at mapakinabangan sa buong bansa. Wala pa nga 24 hours, sumagot na agad si best friend ko, si Romualdez. Nasabi niya, payag siya. At ito, ang sabi niya, bantayan nyo, kasi pera nyo ito. Bantayan nyo ang kaba ng bayan, kasi pera nyo ito. Anak ng tinapaka naman. Yung akala mo na talaga, bobo na talaga kami, bobong-bobo na kami. Ikaw na nga dyan, binabantayan namin, tapos babantayan pa namin yung bike. Ikaw pa magsabi na bantayan namin yung bike dahil pera namin yan. Ikaw na nga binabantayan namin eh. Kasi baka ubusin nyo dyan eh. Nahabla-habla na nga yung... Nahabla-habla na nga sa Supreme Court na to declare the General Appropriations Act unconstitutional eh. Dahil sa paggagawa nyo eh. Tapos... Ngayon, ikaw pa may ganang magsabi na bantayan namin ang BICAM dahil pera namin to. Ano pang babantayan namin? Naubos mo na sa akap, napamigay mo na. Bago pa mag-eleksyon, napamigay na ang akap. Ano pang babantayan namin dyan? Itong next, ito sa lang, suggestion natin sa kanya. Maniniwala po kami sa inyo, sir, kung kayo mismo susuot kayo ng body camera. Saka lahat ng taga-BICAM upo sa Bicameral Conference Committee naka-live stream. Pero mismo ang speaker saka yung chair ng Appropriations Act magsuot po ng body camera. Para sure kami kung sino kinakausap niya. At i-live stream din CCTV camera ang opisina ng speaker. Para sigurado talaga kami na walang daya. Yun. Kung gusto niyang maging mabango sa taong bayan, taxpayers, edi live stream nga niya ang bicameral conference. Lahat ng steps. Pero i-live stream niya rin ang opisina ng speaker. Yun, di ba? Bantayan daw natin ang ating pera. Hindi. Siya ang bantayan natin. Tama ka, Lem. Bantayan natin siya. Tatapon pa niya ngayon yung responsibilidad sa atin, ha? Unsa naman di ay? Nagbugo na yun mi kayo, ana. Oy, sus. Matay, buguan na to, anig. Mapatakasabot, unsa niyang ginahimo sa to, ha? Yan, mga kababayan, ang lesson natin. Kasi naman itong mga congressman, tando, bala kung sa Ilonggo pa. Na namin sa kanila, tando. Wala sila doon kasi may akap din sila. Hindi ba naman kayo mahiya kayo sa tao? Mahiya kayo sa mga taxpayers? Kaya alam ko, gusto ko, yung ginagawa ni Ping Lacson, wala na lang pork barrel yung mga congressman. Ako, attorney, paano yan? Anong paano? Gusto ko nga i-donate nila yung mga part of their salary sa kawang-gawa eh. Donate nila. Para sigurado tayo na yung mga gustong tumakbo ay wala na silang, kung ang
gusto lang nila magkakwarta dyan, hindi na sila tatakbo. Sabihin lang, ano ba yan? Magkano lang naman makukuha ko dyan? Wala na pala akong kickback sa... Sabihin nila, wala na palang SOP, wala nang kickback sa mga pork barrel. Oh. Para ano? So yung tatakbo na lang, yung mga walang interest sa maging pagnanakaw sa at mga kickback. Pwede naman yun eh. Saan ang dog food ko daw? Ang mahal ng dog food ngayon ha? 2007 na kaya isang sako. Mahal. Lalo na yung isang dog food ko, yung Royal Canine. Abay, more than 500 yun na kilo. Ha? Oh. Resolution 10, yun ang kanilang pork barrel. Oy, regards daw, di ko sama na siya. Na-miss daw na, ganyan ako. Yung tayo daw ng mga taga Mindanao, ay tayo daw na taga Sub-Saharan Africa. Tsura naman naman. Yung tsura naman ng ito. Panggap mayaman ka dyan eh. Amoy na amoy ka na namin, Mi. Yun, mga baga, kahit nawungi. Muna'y ganahan na ako Cebuano ba? Kaya very crispy. Ang Cebuano is a very crispy language. Kanang makaulaw. Yan, nakakahiya. Bagag nawong, makapal ang mukha. Dapat daw ipadala sa ibang planeta. Wow, watching from Canada. Hi, Josie. Hi, Josie. At watching from North Caloocan. Matay ka. Muna mag-North America. Yan. Ano ba? Attorney, Ilongga po kayo. Ilonggo kayo kaday. Oo, Ilonggo ko yung tao ko sa Negros, Cadiz. Pero, Cebuana po kung dako. Kay Siliman man ko nag-high school. Yan, ako mga amiga, mga Bisaya. Yan. Sobra pa sa baga, attorney, oh. Itaw dong. Bagaan lang nawong, eh. Balo na biyata ng tao nga, pagkasinghot-singhot sila. Nya, di pag yun, akuon, di pag yun, ayaw umamin, eh. Tsaka, bakit ang baba nung yuko-yuko niya doon nung sinusunog yung shabu? Baba ng baw niya, parang hapon ah. Kasi naamoy niya yung yung usok ba? Sayang eh. Yung cocaine po, hindi po yan sinusunog. Sinisinghot. Huwag kayong mag-alala. Lahat naman may panahon. Yung iba dyan, gusto mag-presidente. Kaya ngayon, pag good luck siya. Pag good boy siya. Open ang bycam ha. I-open. Kaya wala naman. Sa pa may among open nun diya. Kaya naubos naman. Kanya, wala na. Gasto naman niyang akap. Wow, Alberta. Taga-Alberta, Canada. Katok, kaayo na siya. Katok lagi. Udagan lagi og presidente. That's why. So, you watch out. Santayan nato ni siya. Kay 3 years. In 3 years, ano pa kaya mga kababalaghan dyan ang gagawin niya sa pera ng taong bayan? Talaga ayaw ko dyan. Yung he is treating us as if stupid na takaayo ba? This guy must think we're really stupid. Saka he is all powerful. Parang feeling niya Diyos na siya ba?
Yung may hangganan naman lahat eh. May hangganan naman lahat. Hindi naman lahat ng panahon may kapangyarihan ka. Halos wala nang lalaban. Paano naman lalaban? Pinapadisqualify nila. Pero 3 years? 3 years na si BBM. Ganito lang din. Ganito pa rin tayo. Worse pa. Worse pa yun. Nung nanumpa siya. Lahat ng promises niya. Ng kampanya. Wala siyang tinupad. Ano? After 3 years? Makakabawi pa ba sila sa atin, sa taong bayan? Mapataas pa ba niya ang sahod? Kung pababa ba niya ang presyo ng pagkain? Ang presyo ng langis? Gasol? Jeepney? Bus? Ang mga MRT ba ay magiging accessible sa mga may kapansanan? Yung elevator ba ng mga MRT ay gagana in 3 years para sa mga naka-wheelchair at mga pilay at mga matatanda? Eh, yung concentration nila sa next 3 years, eh paano sila makakuha pa ng mas maraming kwarta para ibuhos nila sa sunod na eleksyon? In the meantime, more than 2 million Filipinos walang trabaho. Prices of food and goods and basic commodities are high. Walang effort at all. Walang effort to invite new capital, new investments. Peace and order is bad. Kaya, sino naman ang gusto mag-invest sa Pilipinas at gusto mag-tourist sa Pilipinas na ganito na naman ang ating peace and order situation ay bad. Kaya yung tourism sa Asia, pinakulelat na ang Pilipinas. Yung pagkulelat, walang tourist na pumapasok. Walang maliliit na negosyo dyan na mabubuhay. Maraming nagbibenta dyan, ang tinda-tinda lang dyan. Ang mga beach resort, ang mga tourist sites, awa na. Peace and order is bad. Smuggling is on. Hindi pa rin bumababa presyo ng bigas. Sasabihin nila, inflation rate is low. Ganyan. 1 digit na lang. Kamo. But the poor, they feel it. They feel it. Kahit sabihin mo 5% na lang ang inflation. They feel it. Gasolina. So ano pong gawin natin, attorney, sa 3 years? Bantayan natin sila. Bantayan natin sila. At huwag kayong matatakot na magsalita o mag-express dyan sa social media nyo ng mga kasamaan sa gobyerno because that is your right. Freedom of speech ka na. Basta focus lang tayo sa pagbabantay ng ating kaban ng bayan at ang mga pag-abuso ng ating presidente at mga may kapangyarihan.